Right, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, by the way, kamusta po mga Nortehanon? Grabe yung bagyo kagabi. To the point na yung mga nilabahan ng aking mama, abay, nilipad. Pero, thank God, we are safe now. And medyo lumiliwanag naman na din ang paligid. Medyo hindi na din naman po umuulan, pero brownout pa nga po dito sa amin. So ngayon, eto, kaka-charge ko lang sa generator, meron ako agad nakitang balita. Ano to? Witness for sale? Tanong lang, Senador Rodante Marcoleta. So ngayon, ito yung balita. Ayan. Okay. So, masusing background check sa surprise witness na staff ni Ko. Yan po ang inihirit ngayon ni Senator Ping Lacson. Kasi, you know what mga minamahal, yung bigla ang kanyang pagsulpot, parang, ano to, pelikula? Anong akala mo, nasa telenovela tayo? 'Di ba? Hindi pa nga natin kilala kung sino to, biglaan lang tong sumulpot eh. At lumalabas mga minamahal na ang nasa likod nitong pagpasok ni Gutesa, walang iba kundi itong si Senator Rodante Marcoleta. Ito daw po ay nagpresenta kasi tumawag daw po ito kay kay Mike Defensor. Actually sinuportahan natin yan eh. Bilang mayor itong si dating Congressman Mike Defensor. Tumawag siya. Oo, itong surprise witness na to na humihingi daw po ng tulong kay Senator Rodante Marcoleta. Like, bakit kay Senator Rodante Marcoleta? Hindi ba yung chairperson ng committee ng Senate Blue Ribbon Hearing, walang iba kundi itong si Senator Panfilo Lacson. Bakit dito niya in-refer kay Senator Rodante Marcoleta? So sabi daw, usang loob daw ang kanyang pag-witness. So ba't kailangan niya pang tumawag kay Mike Defensor at ipaabot kay Marcoleta? Yan yung pinakaunang tanong ko. Hindi ba't katakataka at parang, minamanipulan niya ang sitwasyon. Hindi natin pinagtatanggol si House Speaker Martin Romualdez or si Elizalde ko. Pero, parang, parang, witness for sale? Ay, yung binabayaran yung pagkatao mo para sirain ang kredibilidad ng isang tao? Hindi naman matibay ang kanyang mga ebidensya. Diba? Laban kay House Speaker Martin Romualdez. Alright, sige. Basahin natin itong balitang to. Ayan. Sabi dito, nanawagan si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson nitong Biyernes ng masusing record check at background investigation kay Orly Regala Gutesa, ang surprise witness na nagpatotoo sa Senate Blue Ribbon Committee nitong Huwebes. Sabi dito pa sa balita, mga minamahal, inihayag ni Gutesa, dating Marine at ex-security aide ni Representative Zaldico na nag-deliver daw siya ng mga maletang may pera na tinatawag niyang basura sa mga bahay ni Ko at dating Speaker Martin Romualdez. Ngayon, Marine naman talaga itong itatanggi ni House Speaker dahil una-una, nasaan ebidensya mo? 'Di ba? So ngayon, binigyang diin ni Ping Lacson na walang abiso sa committee. Oo, walang abiso sa committee bago i-representa si Gutesa at question pa ang kanyang affidavit matapos itanggi ni Attorney Preacher Rose Espera na siya ang nagnotaryo or naghanda nito. So tinatawag niyang falsified and unauthorized ang pagpirma ng notarial details na nakakabit sa dokumento. So merong notaryo pero hindi permado. Alam niyo, pwede niyang sabihin na hindi, nagjo-joke lang ako eh. Pwede niyang baliktarin eh. Pwede niyang sabihin ganun at the end of the day. So, bakit? Diba? Itong si Senator Rodante Marcoleta naglabas ng surprise witness na merong affidavit ko, no? Pero hindi naman notaryado. Hindi naman pinirmahan. Diba? Si Senator Marcoleta ang nagrepresenta kay Gutesa na umano'y na-refer sa kanya ni dating Representative Michael Defensor. So, dagdag pa ni Lacson, walang nagiging issue kung ipapatawag si Ko sa pagdinig. Dahil ang interparliamentary courtesy ay binibigay
sa institusyon ng Kongreso at hindi sa mga individual na miyembro. So, nitong nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing kasi mga minamahal, biglang lumabas na parang kabote itong si Gutesa nang wala man lang pong proper na abiso, wala man lang proper na proseso, which is nakakagulat. Kasi ito yung malala dito, may dala siyang affidavit. Okay, sige. Para sabihin man natin kung na makatotohanan ang kanyang mga sinasabi. Pero mga kababayan, doon nagsimula ang malaking butas eh. Bakit kamo? Kasi yung mismong abogado na pinangalanan bilang nagnotaryo na itong si Attorney Richie Rose Espera, itinanggi niya. Dininaid niya mga minamahal na siya ang naghanda ng notaryo or siya yung mismong pumirma ng dokumento. Ibig sabihin, doon pa lang, falsified and unauthorized pamimiki na ang ginawa ni Senator Rodante Marcoleta. Kung totoo man. Kasi yung sinasabi niyan, daw may deliver daw. Oo, isang malitang pera. Dito sa bahay ni Congressman Zaldico at ni Speaker Martin Romualdez, abay, grabe namang akusasyon yun, diba? Pero mga kababayan, kung affidavit lang ang hawak mo at hindi authenticated. Kailangan kasi dito ng authenticity eh. Abay, baka walang saysay yan. Baka gawa-gawa lang yan. Baka bukas makalawa, baka sabihin niya, joke lang yan. Walang bisa yan. Kababawan lang yan. Pwede niyang itanggi, pwede niyang i-deny eh. Diba? Pero kung nakakapagtaka dito, bakit si Marcoleta ang nag-represent dyan? Ano yung motibo? At bakit? Diba? Ano bang ginawa niyan? Alam nyo, gusto ko to si Mike Defensor before eh. Pero sa nangyari, mukhang parang pumagilid eh. Siya yung contact, siya yung naging middleman para makontak itong si Marcoleta. Hindi ba't meron ka din namang contact kay Ping? Diba? Ba't kailangan ni Mike Defensor na iabot kay Marcoleta? Parang katakataka yung pagmamanipula dito yung pagmamaniobra. Ngayon mga kababayan, kung isipin ninyo, kung peke ang notaryo, kung walang proper na validation ng affidavit, kung bigla na lang lumabas na parang surprise guest sa hearing, na parang kabote, ano yung mangyayari? Walang validity, walang credibility, walang legit weight kung tawagin. Kaya nga ang tanong ng marami, ano bang klaseng witness to? Saan yan kinuha? Saan yan pinulot? Oo. At sino ba yung nagsulat ng script nitong taong to? Dito kasi natin makikita kung paano ginagamit. Dito natin nakikita kung paano ginagamit ang mga hearing para sa political drama. Imbis na maglabas ng totoong ebidensya, mga minamahal, nagiging, palabas proseso. At ang masaklap, kung ganyan kababaw ang witness na ipinapakita, parang lalong bumabagsak ang kredibilidad mismo ng investigasyon. Diba kaya kailangan lang na i-background check itong taong to. Kaya wag, mga kababayan, wag tayong basta-basta magpapadala sa mga biglang pasabog, pa-eclavush, ng mga taong wala namang matitibay na ebidensya. Diba? Hindi porket naglabas agad ng kwento, totoo na. Hindi to pagtatanggol kay Zaldico or kay House Speaker Martin Romualdez, mga minamala. Dito pa lang kasi sa part ng may affidavit, pero peke yung notaryo. Diba ba, mali na yun. Ibig sabihin, walang bisa. Yung kanyang salaysay, malinaw na panloloko. Kaya, huwag kayong magpapaniwala dahil yung mismong abogado na sinasabi nila na nagnotaryo, itinanggi. Diba? Ano yun? Affidavit na walang bisa, testimony na walang saysay. Para naman mga pinanganak kahapon yung mga nandyan sa hearing. Diba? So, ano to? Kung bibigyan natin ng title, mga minamahal, ano yung magandang title dito? Surprise witness ni Marcoleta, binuking. Surprise witness ni Marcoleta, peke. Diba? Surprise witness ni Marcoleta, bayad. Diba? Kung bibigyan ng title. So ngayon, kayo, mga minamahal, ano ang masasabi nyo dito? Diba? Pasensya na, medyo magulo ang ating wala tayo sa opisina natin ngayon. Paano ba naman kasi, brand out. Doon sa opisina natin, kailangan ng ilaw. Dito, brand out. Sana nga ma-i-upload pa itong ating vlog, diba? Kanina ko pa ito ginawa. Sana ma-i-upload dahil sobrang hina ng signal dito, walang ilaw, diba? Mga Norteanon, kamusta kayo dyan? Ingat kayo, sabi daw yung
yung ilaw na nasira, yung kuryente, dyan daw nagsimula sa Kalbayog. Hoping sana na maayos ito, 'di ba? Para magkaroon na ng kuryente ang buong Nortehanon. Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.